Dear Admin, may isang bahagi ng buhay ko na hindi ko ginustong mangyari pero nangyari pa rin. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento dahil kailangan ko ng payo. Isa akong OFW at ang kwentong ito ay tungkol sa isang tukso na hindi ko hinanap pero kusa akong nilapitan. Ako si Ana, 33 years old. May asawa at 2 anak na naiwan sa Pilipinas. Ang asawa ko si Marco, 39 years old, isang tricycle driver sa probinsya. Mabait siyang lalaki, responsable at mapagmahal na ama. Bago ako umalis ng bansa, paulit-ulit niyang sinabi sa akin na 2 years lang at walang iwanan. Buong tiwala ko siyang iniwan at ganoon din siya sa akin. 5 months pa lang ako noon sa Jeddah. Ang amo ko sina Mr. Karim at Madam Huda. Pareho silang negosyante pero madalas nasa ibang bansa si Madam dahil sa trabaho. Kaya kadalasan kaming 2 lang ni Sir at ang alaga nilang aso ang naiiwan sa malaking bahay. Sa umpisa, trabaho lang talaga ang nasa isip ko. Gumigising ako ng maaga, naghahanda ng almusal, naglilinis ng buong bahay, naglalaba at nag-aalaga ng aso. Ang tanging goal ko ay makaipon para sa pamilya ko. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may napapansin akong kakaiba sa kilos ni Sir. Kapag nagluluto ako, madalas siyang nakaupo sa dining area at tahimik na nakatingin habang umiinom ng kape. Noong una, inisip ko normal lang yon. Pero kalaunan, ramdam kong iba ang titig niya. Kapag lalapit ako para mag-ayos ng mesa, masyado siyang malapit. Minsan halos magkadikit ang balikat namin. Good morning, Ana. Lagi niyang bati na may kasamang ngiti. Hindi bastos, pero hindi rin malinaw kung ano ang ibig sabihin. May mga pagkakataon na tatawagin niya ako kahit walang pinapagawa. Lalapit ako at tititigan niya ako mula ulo hanggang paa. Wala siyang sinasabing masama, pero ramdam kong may ibang kahulugan ang bawat kilos niya. Masalata kapag wala si Madam. Isang beses habang nag-ayos ako ng kurtina, bigla ko siyang naramdaman sa likod ko. Nagulat ako sa lapit niya. Nice, sabi niya habang nakangiti. May isang araw din na pinapaliguan ko ang aso sa likod bahay. Lumabas siya at umupo sa garden chair. Tahimik lang siyang nakamasid habang nababasa ang damit ko. You work hard, sabi niya nang mahina. Ngumiti lang ako kahit kabado ang dibdib ko. Doon ko unang naisip na baka may mali na. Araw-araw pakiramdam ko may matang nakasunod sa bawat galaw ko. Pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko na nandito ako para magtrabaho. Hindi ako pwedeng magkamali. Ayokong masira ang tiwala ng asawa ko. Isang gabi habang naghuhugas ako ng plato, narinig ko siyang nagsalita mula sa may pintuan. You are very loyal. I like that. Nakasandal siya habang nakatingin sa akin. Thank you, sir. Sagot ko at nagpatuloy sa paghuhugas. Pero ramdam kong hindi siya umaalis. Wala akong mapagsabihan. Ayoko ring sabihin sa asawa ko dahil alam kong mag-aalala lang siya. Bawal basta lumabas at lahat ng kabayan ay may kanya-kanyang trabaho. Hanggang sa isang gabi habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napansin kong nakatayo siya sa may pintuan. May hawak siyang baso at halatang nakainom. You work too much, sabi niya. Just doing my job, sir, sagot ko. Lumapit siya ng dahan-dahan. You're different. Not like the others. Hindi ako kumibo. Maya-maya tinawag niya ako sa gilid ng garahe kung saan madilim at walang kamera. Wala si Madam noon dahil nasa business trip. Huminto siya sa harap ko. Amoy alak ang hininga niya. My wife is always busy, sabi niya. Tahimik lang ako. Pagkatapos ay direkta niyang sinabi na kung gusto ko, bibigyan niya ako ng pera. Mas malaki pa raw sa sahod ko. Para akong natigilan. Matagal ko nang nararamdaman na papunta roon ang lahat. Pero iba pala kapag harap-harapan mong narinig. Sir, mahina akong sabi. You are a good woman. If you need money, I give you. No problem. Sinabi kong hindi ko kailangan ng pera.
Ngumiti siya at tumawa ng bahagya. Everyone needs money, Ana. Lumapit pa siya at bumulong na pag-isipan ko raw. Kaya niya raw akong bigyan ng masigit pa sa sahod ko. Pagkatapos noon, iniwan niya ako sa dilim. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero habang nag-aabot ako ng juice sa mesa, hinawakan niya ang kamay ko sandali. Hindi mahigpit, pero sapat para maramdaman kong seryoso ang alok niya. 2 weeks akong nakahinga ng kaunti dahil naging abala siya sa problema sa negosyo. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, kaming dalawa na naman sa bahay. Siya sa sala at ako sa kusina. Tahimik ang paligid at bawat tunog ay malinaw sa pandinig ko. Doon ko naisip, hanggang kailan ko kayang iwasan ang tukso na ito? Parang may mabigat na presensya na nakasunod sa bawat galaw ko. Nang matapos ko ang lahat ng gawain, pumasok ako sa kwarto ko para sana makapagpahinga. Hinawakan ko ang cellphone ko at doon ko nakita ang 5 missed calls mula kay Mama at sa kapitbahay naming si Selly. Agad akong kinabahan. Hindi madalas tumawag si Mama, lalo na sa ganitong oras. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinatawagan ko siya sa messenger. Ilang segundo pa lang ang lumipas ay sumagot siya. "Hello, Ma," mahina kong sabi. Ana, halos hindi ko makilala ang boses niya. Nanginginig, garal at puno ng takot. "Anak, si Renato na aksidente." Parang biglang nanigas ang buong katawan ko. "Oh, anong sabi mo, Ma?" Nabunggo ng truck ng tricycle niya sa highway. Nasa ospital siya ngayon. Parang lumabo ang paningin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. "Kumusta siya, Ma?" Tanong ko habang halos mawalan ng boses. "Hindi ko pa alam, anak. Papunta pa lang kami sa ospital. Babalitaan kita." Pagkababa ng tawag, tuluyan ng tumulo ang mga luha ko. Wala akong maisip, para akong nablangko. Ilang minuto akong nakaupo lang sa kama, tulala. Pagkatapos ay may pumasok na mensahe. "Anak, kailangan ng pera." Mas lalo akong nanginig. 5 months pa lang ako sa Jeddah at halos lahat ng sahod ko ay pinapadala ko buwan-buwan sa Pilipinas. Wala pa kaming ipon. Wala rin akong mahihiraman dito. At doon biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng amo kong lalaki. "If you want, I will give you money." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon. Ilang araw akong balisa. Halos hindi makapag-concentrate sa trabaho. Isang Martes habang naglilinis ako sa sala, naramdaman ko siyang nakatayo sa likod ko. "Ana," tawag niya sa mababang boses. "Yes, sir," sagot ko habang nakatalikod. "Why you look sad these days? You do not smile anymore." "Nothing, sir." Pinilit kong nangumiti pero hindi umabot sa mga mata ko. He stared at me for a few seconds. "Do you have a problem? You need money?" Para akong napatigil sa paghinga. Hindi niya alam ang nangyari, pero eksaktong-eksakto ang tanong niya. Hindi ako makapagsalita. Napailing siya at bahagyang ngumiti. Think about it, bulong niya bago umalis. Kinagabihan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mama. "Anak, nanghiram muna ako sa lending para sa pang-down sa ospital." Napahagulgol ako. Kung nasa Pilipinas lang ako ang mag-aasikaso sa asawa ko. Pero wala ako roon. Nandito ako sa ibang bansa, mag-isa. Habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, narinig ko ang mga yabag sa hallway. Kilala ko ang tunog na yon. "Ana, come here." Paglabas ko ng kwarto, nakita ko siyang nasa sala. May hawak na baso ng alak at nakatitig sa akin. Lumapit ako ng dahan-dahan. "My wife is always busy," sabi niya. "You need money?" Hindi ako makasagot. "You do not have to say anything. If you want, I will give you money." Doon na ako napaiyak. Hindi ko alam kung dahil sa lungkot, sa hiya o sa desperasyon. Ilang segundo akong nakatayo roon, hinihila ng konsensya at ng pangangailangan.
Hanggang sa dahan-dahan akong napayuko. Hindi ako nagsalita. Hindi na rin siya nagtanong. Inabot niya ang kamay ko. Hindi ko ito inalis. At noong gabing yon, pinili ko ang desisyong hindi ko ginusto. Oo, ibinigay ko ang sarili ko sa amo ko kapalit ng perang kailangan ng asawa ko. Hindi ko na ididetalye ang nangyari. Pagkatapos, inabot niya sa akin ang isang red envelope. For you. Tinanggap ko yon. Ako pa ang nagpasalamat. Mula sa gabing yon, parang may bahagi ng pagkatao ko na nawala. Tuwing umaga, amo siya at kasambahay ako. Pero tuwing gabi, may lihim na kami lang ang nakakaalam. Isang tahimik na kasunduan. Sa tuwing may pagkakataon, tatawagin niya ako sa bahagi ng bahay na walang kamera. Minsan kahit naroon si Madam, may sandaling nakasingit siya. Isang mabilis na hawak, isang halik na kailangang itago. Just for a second, bulong niya minsan. At ako, nanginginig pero hindi tumatanggi. Unti-unti, nasanay ang katawan ko pero hindi ang konsensya ko. Tuwing hating gabi, kapag tulog na ang lahat, bababa siya ng hagdan. Hindi na kailangan ng salita. Alam na namin ang pupuntahan. Sa umaga, parang walang nangyari. Pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala. Isang beses dumating si Madam mula sa biyahe. Habang nag-aalmusal sila, inabot ko ang tinapay kay Sir. Tiningnan niya ako at ngumiti. Ngiting may tinatagong lihim. Halos mabitawan ko ang hawak ko. Ana, are you okay? Tanong ni Madam. Yes, Madam. Pinilit kong ngumiti kahit mabilis ang tibok ng puso ko. Habang lumilipas ang mga linggo, mas dumadalas ang lahat. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Isang buwan na ang lumipas mula nang maaksidente si Renato. Sabi nila, unti-unti na raw siyang bumubuti. Araw-araw akong umaasa sa magandang balita. Pero sa likod ng pag-asa ko, may lihim akong bitbit na unti-unti ring sumisira sa akin. No one will ever know, sabi ni Sir minsan. Tama siya, walang makakaalam. Pero ako, alam ko. At ako ang unti-unting nauubos. Tandang-tanda ko ang araw na yon. Tanghali nang biglang tumunog ang cellphone ko. Si Mama ang tumatawag. Sa unang ring pa lang, may kakaibang kaba na agad akong naramdaman. Lumayo ako ng bahagya sa kusina kung nasaan si Madam at saka ko sinagot ang tawag. Hello Ma, good news na ba? Kumusta na si Renato? Kumusta ang mga bata? Umaasa akong maayos na ang lahat. Pero tahimik ang sumalubong sa akin. Tanging paghinga ni Mama ang naririnig ko sa kabilang linya. Ana, mahina, basag, nanginginig ang boses niya. Anak, magpakatatag ka. Tatagan mo ang loob mo. Doon pa lang, parang may malamig na kamay na humawak sa puso ko. Narinig ko ang iyakan sa paligid niya. Ma, ano bang nangyayari dyan? Sandaling katahimikan. Wala na ang asawa mo, anak. Patay na si Renato. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Para akong binunutan ng kaluluwa. Ma, hindi totoo yan. Sabihin mo hindi totoo. Anak, magpakatatag ka. Andito pa ang mga anak mo. Hindi ko na malaya na dahan-dahan na pala akong napaupo sa sahig. Tumutulo ang luha ko ng walang tigil. Hindi ko na marinig ang iba pang sinasabi ni Mama. Renato, bulong ko. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang narinig ang huling boses niya. Hindi ko man lang siya nakita bago siya tuluyang mawala. Ana, nagulat ako nang marinig ang boses ni Madam mula sa hagdan. Nakita niya akong nakaupo sa sahig. Umiiyak habang hawak ang cellphone. Lumapit siya agad. What happened? Hindi ako makapagsalita. Tanging iyak lang ang lumalabas. Tell me, Ana, what happened? Nanginginig akong tumingin sa kanya. My husband, Madam, he is gone. What do you mean, accident?
1 month in hospital. My mama called. He died today. Unti-unting nagbago ang mukha ni Madam. Lumapit siya at niyakap ako. Oh my God! I am so sorry, Ana. Doon ako tuluyang bumigay. Napahagulgol ako sa harap niya. Hindi ko na iniisip kung marinig man ni Sir ang pag-iyak ko. Why did you not tell me? Tanong niya habang pinupunasan ang luha ko. I did not want to cause trouble, Madam. I tried to be strong. I thought he would survive. You should have told me. You are part of this household. We could have helped. Napatungo ako. Hindi ko masabi ang buong katotohanan. Hindi ko masabi ang lihim na dahilan kung bakit ako tahimik nitong nakaraang buwan. Can I go home? Mahina kong tanong. I want to see him for the last time. Of course. Of course you can. I will arrange everything. You need to be with your family. Hindi ko inaasahan ang ganong kabutihan mula sa kanya. Tumawag siya agad sa agency. Yes, her husband passed away. She needs emergency leave. Please arrange the ticket as soon as possible. Habang nagsasalita siya, tuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko. Para akong wala sa sarili. Pagkababa niya ng tawag, lumapit siya muli. I already talked to the agency. We will book your flight. Pack your things. I will help you. Thank you, Madam. I know it is hard, Ana. But you have to be strong for your children. Tumango lang ako kahit pakiramdam ko ubos na ako. Kinagabihan, nag-impake ako ng mga gamit. Habang nag-ayos ako ng maleta, napansin kong may nakatayo sa may pinto. Si Sir. Tahimik lang siyang nakatingin. Hindi siya lasing. Hindi siya nagsasalita. You are going back. Sabi niya sa mababang boses. Yes, sir naman ang sagot ko. May sandaling katahimikan. I am sorry. Hindi ko alam kung totoo ang lungkot sa boses niya o may iba pa siyang iniisip. Pero wala na akong lakas para alamin. Sa gabing iyon, wala na akong pakialam sa lihim namin. Ang isip ko ay nasa Pilipinas na. Sa burol, sa mga anak ko, sa asawa kong hindi ko man lang nahawakan bago siya mawala. Kinabukasan, maagang gumising si Madam. Siya mismo ang nag-asikaso ng tiket at mga dokumento ko. Tumulong pa siyang mag-ayos ng mga papeles. Habang inaayos ko ang huling gamit ko, napatingin ako sa bahay na yon. Sa mga pader na naging saksi ng lihim ko, sa mga gabing pinili kong manahimik, at sa unang pagkakataon, matapos ang 1 buwan, mas malinaw na sa akin ang lahat. Ang perang ipinadala ko, ang desisyong ginawa ko, at ang lalaking pinag-alayan ko ng lahat, wala na. Do not worry about your job, sabi ni Madam habang inaabot sa akin ang papel. We will talk when you come back. Just go home. Thank you, Madam. Sagot ko habang pinipigil ang pag-iyak ko. Binigyan pa niya ako ng dagdag na pera at marahang yakap. Be strong, Ana. Habang nakasakay ako sa service van papuntang airport, hindi ko maiwasang lingunin ang bahay nila. Ang bahay na naging saksi sa lihim ko. Ang lugar kung saan ko isinantabi ang prinsipyo ko sa pag-asang maililigtas ko ang asawa ko. Pero wala na siya. Habang umaandar ang van, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Hindi ko rin alam kung kaya ko pang bumalik. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Ito ang simula ng panibagong kabanata ng buhay ko. Isang kabanatang puno ng sakit at walang kasiguraduhan. Paglapag ng eroplano sa Pilipinas, bumuhos ang alaala, ang amoy ng hangin, ang mga taong naghihintay sa arrival area. Pero ang pag-uwi ko ay hindi para sa masayang salubong, kundi para ihatid sa huling hantungan ang asawa kong si Renato. Paglabas ko ng airport, sinalubong ako ni Mama at ng mga anak ko. Wala kaming masabi sa isa't isa. Puro iyakan, mahigpit na yakapan, mga boses na paus sa kakaiyak. Pagdating ko sa bahay, nang makita ko ang kabaong ng asawa ko, doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Ang sakit mawalan ng asawa. Hindi ako umalis sa tabi niya. Nagbantay ako
Walang tulog, walang pahinga. Paulit-ulit kong tinatanong sa isip ko, akala ko ba hihintayin mo ako? Akala ko ba walang iwanan? Sa araw ng libing, parang bumagal ang mundo. Bawat hakbang papunta sa sementeryo ay parang may humihila sa dibdib ko. Hawak ko ang kamay ng mga anak kong umiiyak habang pilit akong nagpapakatatag. Pagkatapos ng libing, naupo ako sa isang sulok at pinanood ang mga taong unti-unting umalis. Parang wala na akong maramdaman, kundi pagod at lungkot. Totoo ba ito? Wala na ba talaga siya? Kinagabihan, mag-isa akong nakaupo sa teres ng bahay. Tinitingnan ko ang langit habang tahimik na tumutulo ang luha ko. Babalik pa ba ako? Kakayanin ko pa bang bumalik sa lugar kung saan ako unti-unting nalunod sa isang lihim na ayoko nang balikan? Oo, may kontrata ako. May trabaho akong iniwan. Pero may sugat din akong dala na hindi madaling maghilom. Nawala si Renato habang ako ay nakakulong sa isang lihim na hindi niya kailanman nalaman. Para saan pa ang pagbabalik kung wala na siya? Huminga ako ng malalim. Wala pa akong sagot. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero alam kong kailangan kong magdesisyon. Para sa mga anak ko. Para sa sarili ko. Sana matulungan ninyo ako. Ito ang kwento ko. Ang presyo ng sakripisyo. Isang kwento ng pagmamahal, kahinaan at mga desisyong hindi madaling dalhin. Ako si Ana. At ito ang aking kwentong OFW. Mga kabayan, minsan ang buhay OFW hindi lang pera ang kapalit. Minsan prinsipyo, minsan dignidad, minsan puso. Ginawa ni Ana ang sa tingin niya ay tama para mailigtas ang asawa niya. Pero sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang pagkawala nito. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, babalik pa ba kayo sa lugar na nagpapaalala ng lihim at sakit? O pipiliin ninyong magsimula muli kahit walang kasiguraduhan? Anong maipapayo nyo kay Ana? Baka sa mga comments ninyo, makahanap siya ng lakas para sa susunod na hakbang ng buhay niya. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW. Bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.